Nangisian lang ako ni Alden kaya umiling na lang din ako habang nakangisi ng maliit. I sipped on my wine once again when Alden's arm suddenly flew behind my back. Inalagay niya sa backrest ang isang braso niya kaya para siyang nakaakbay sa akin kaya bahagya ko iyong nilingon. Tahimik kong pinakikiramdaman ang tibok ng puso ko bago huminga ng malalim. You wanna drink? Nakangising tanong ni Dave sakay nilahad sa harap ko ang isang shot ng tequila kaya marahan ako napalunok ng lahat sila ay napatingin sa akin. No. Chill, Alden. Tatanggi na sana ako kaso mas inilahad niya iyon sa harap ko kaya wala akong nagawa kundi tanggapin at mabilis na inumin. Napapikit ako ng mariin dahil sa init na bumalot sa tiyan ko na kagagawa ng isang shot na iyon. It's not my first time drinking tequila pero hanggang isang shot lang ako kasi ramdam kong mababa ang alcohol tolerance ko. Hindi pa ako nalasing pero nakatikim na rin ako ng iilang matatapang na inumin. It's fine. Sabi ko bago ngumiti ng marahan. Nang lingunin ko si Alden, inis na siyang nakatingin sa akin kaya nawala ang ngiti sa labi ko. Marahang bumaba ang mga mata niya sa labi ko kaya bahagya ko iyong kinagat bago nag-iwas ng tingin. Did you get disappointed that I drink? Alden, your turn. Hindi tinanggap ni Alden ang shot ng tequila dahil kaagad siyang kumuha ng isang beer at tuloy-tuloy na nilagok iyon. Amber. Sambit ulit ni Dave sabay lahad ng isang beer kaya bago pa ako makatanggi, agad nang kinuha ni Alden iyon. Bigla akong pumikit dahil para na ako nahihilo. Kahit isang baso ng wine pa lang ang nainom ko at isang shot ng tequila. This is what I hate. Pwedeng powder room lang saglit? Mahinang tanong ko kay Alden. Kalaunan, kaya kaagad niya akong binalingan ng tingin. Yeah, just there. Marahang sabi niya saka itinuro ang 100 papunta sa baba. Kaya kaagad akong tumango para tumayo. Alden, samahan mo. Dinig kong sabi ni Mike kaya ako na ang kusang umiling. No, okay lang ako. Sabi ko sa ngumiti kay Alden ng maliit bago tuluyang umalis para pumunta sa itinuro niyang powder room. Nang makarating ako doon, kaagad akong humarap sa salamin at nakita ko na bahagyang namumulan na ang leeg ko hanggang sa mukha. Huminga ako ng malalim saka nag-retouch ng kaunti bago kinalma ang sarili. Nang tuluyan akong kumalma, kaagad din akong lumabas. Pagkalabas ko, kaagad ako natigilan nang makita ang isang lalaki na para naghihintay sa labas. It's Dave. So, I smiled at him. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti bago sumulyap sa pinto ng banyo na nakasarado. There's no one inside. Are you waiting for someone? Tanong ko kaya bahagya siyang umiling. Nope, napadaan lang. Sabi niya kaya marahan ako ngumiti. Naglakad na akong babalik at sumabay naman siya. Are you friends with Alden since you were kids? Curious na tanong ko kaya marahang humalakak ang lalaki. Yeah? You can say that. Mahinang sabi niya kaya marahan ulit na tumango ako habang nakangiti. Wala sila sa kasal namin. Wala kayo sa kasal namin? Bulong ko pero narinig niya kaya agad niya akong nilingon habang naglalakad kami. Alden does not want us to attend. Sabi niya kaya bahagi ako natigilan pero pilit din akong ngumiti pagkatapos. Oh, you know Michelle, right? I mean, Alden has been telling us everything. Malungkot akong ngumiti bago tumango. Yeah, I met her. I saw them a lot of times. Siguro ang alam nila na girlfriend ni Alden ay si Michelle at alam nila kung anong sitwasyon namin ngayon. Nang makalapit kami kung nasaan sila Alden, kaagad nagtama ang mga mata namin ng asawa ko pero hindi nagtagal. Lumipat ang tingin niya kay Dave na kaagad umupo. Amber, biglang sabi ni Dave, sabay abot sa akin ng isang barbecue kaya wala sa sariling kinuha ko iyon bago umupo sa tabi ni Alden na nakatingin pa rin sa akin ng seryoso. Where have you been? Malamig na tanong niya kaya nabitin ang pagkagat ko sa barbecue. Powder room. Sabi ko pero kumunot lang ang noon niya bago nagpatuloy sa pag-inom ng beer na hawak-hawak. Nag-usap sila ng kung ano-ano at ako nanatili lang na tahimik habang nakikinig. Paminsan-minsan, Alden is silent beside me and he looked so pissed after I went back. Hindi ko alam kung bakit pero ayoko na magtanong.
Inom lang siya ng inom kaya natatakot ako na baka malasing siya at hindi na makapag-drive ng maayos pero wala akong lakas para pagsabihan siya. Who can paint here? Tanong na isang babae na nakasuot ng denim shorts saka black bra. Agad ako napatikim kaya lahat sila'y lumingon sa akin gamit ang namamanghang mga mata. You can? Namamanghang tanong ni Dave sa akin saka saglit na sumulyap kay Alden na tahimik lang at mukhang walang gana sa lahat. Yeah? Mainang sabi ko kaya mas lalo siyang ngumisi. Dave, you love paintings, right? Tanong ni Mike habang nakangisi kaya agad ding tumango sa Dave saka tuluyan ng hindi pinansin ang katabing babae para pagtuunan ako ng pansin. Yeah, you love to paint nature? I simply nodded and glanced at Alden again, who's busy drinking his beer. I love to paint everything. Natatawang sabi ko kaya mas lalo siyang namangha. Wow, can you paint me? Tanong niya kaya bahagi ako napatitig sa mukha niya. He has these soft black eyes, slightly thick lips, pointed nose, and thick eyebrows. Moreno din siya at sa palagay ko'y may lahing Indian dahil sa mga mata niya na medyo bilugan. I can't. Sagot ko pero hindi natuloy kasi biglang tumayo si Alden at tuloy-tuloy na umalis na parang walang pakialam. Napaawang ang labi ko bago siya sinundan dahil mabilis siyang bumaba. I tried calling him but he acted like he did not hear me. Go back! Biglang sigaw niya habang namumula ang mukha hanggang sa leeg kaya napatalon ako at napaatras dahil sa gulat at takot. Alden, what are... Shut the hell up, Amber! Galit na ani niya. Kaagad ako nanginig at nanlamig dahil sa takot. Nanlilisik ang itim niyang mga mata habang nakatingin sa akin at kita kong nakakuyom din ang mga kamao niya na parang manununtok. Dude, what's happening here? Biglang tanong ng mga kaibigan niya na biglang bumaba kaya doon bumaling si Alden. Are you okay? Marahang tanong ni Dave kaya kabado akong tumungo sabay lingon ulit kay Alden na nanlilisik muli ang mga matang nakatingin sa akin. Bagyang napaawang ang labi ko para magsalita pero hindi rin natuloy kasi bagya siyang pumikit ng mariin at napahilot sa sentido. Alden! Shut up, Amber! Mariing pagputol ni Alden sa sasabihin ko kaya kaagad na masa mga mata ko ng mga namumuong luha. Alden! Sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan niya kaya kaagad siya nagmulat ng mga mata at natawa ng sarcastic. What? What did I do wrong? Why are you acting like her bodyguards right there? Are you enchanted by her beauty? Sarkastikong tanong niya saka itinuro ako. He's drunk. He's drunk, Amber. He's just drunk. Mabilis akong lumapit sa kanya saka hinawakan siya sa braso pero kaagad niya lang na iwinasiwas iyon para alisin ang kamay ko na mas lalong nagbigay sa akin ng sakit. Alden, ano ba to? Naiiyak na sabi ko kaya bahagya siyang natigilan at napatingin na lang sa mukha ko at kasabay nito ay ang pag-igting ng panga niya. Alden! Mabilis na hinawakan ni Alden ang palapulsuhan ko saka mabilis akong hinila palabas ng yate kaya nagpadala na lang ako sa hila niya. He is gripping my wrist too hard that it pained me a bit. Alden, masakit! Sabi ko nang tuluyan kaming nakababa sa yate kaya maras niya akong binitawan na halos matumba na ako pero buti na lang nagawa ko mag-balance. Sana hindi na kita sinama! Bulyaw niya kaya agad na tumulo ang mga luha ko na kanina ko pa iniipon. Maras siyang napasabunod sa sarili niyang buhok at patakbon lumayo sa akin kaya agad din ako sumunod. Alden, please! Paghabol ko pero kaagad siyang pumasok sa kotse at pabagsak na isinara ito. Kaya hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Parahan ako nagpunas ng muka saka mabilis din na pumasok sa passenger seat bago kaagad siyang tiningnan na seryosong nakahawak sa steering wheel. Fasten your seatbelt! Malamig na sabi niya kaya tahimik ko iyong sununod hanggang sa paandarin na niya ang kotse saka tuluyan na kaming umalis sa lugar na iyon. We are silent but my tears keeps on falling. Kita ko mahigpit na kapit niya sa manibela na halos lumabas na lahat ng ugat niya sa kamay. I didn't say a single word because I am afraid to hear his hurtful words again. Ilang sandali pa, nakarating na kami sa bahay. Kaagad siya lumabas kaya mabilis din akong sumunod habang nagpupunas ng luha papunta sa itaas. Alden! Post na tawag ko na makarating kami sa harap ng pinto ng kwarto niya kaya
Mabilis niya ako nilingon gamit ang nagdidilim na mga mata. You are a war, Amber. Mariing sambit niya kaya napaawang ang labi ko kasabay nito ay ang paglakas ng agos ng luha mula sa mga mata ko. What are you? You love attention so much. You want every guy's attention and you want them to get whipped because of that sinful beauty. Sigaw niya kaya napatalon ako ng bahagya dahil sa takot. Napahagulhol ako dahil sa mga masasakit na salitang ibinato niya na wala man lang katotohanan. That is not true! Malakas na sagot ko habang umiiyak ng malakas. Hindi ko alam kung saan nagmula ang tapang ko pero gusto kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga oras na ito. Paano ko gugustuhin ang atensyon ng ibang lalaki kung ang pagkuha sa atensyon niya ay hirap na ako? Liar! First, Ivan, and now Dave? Sumbat niya kaya umiling ako ng ilang beses habang humahagulhol sa harap niya. I am not a whore for being friends with them. And Dave is your friend. Why are you saying this? Humahagulhol na sumbat ko pabalik pero mas lalong dumilim ang mga mata niya. Ano sa palagay mo sasabihin na ibang makakakita ha? That you are a cheater? You are cheating behind my back? Mariing sambit niya saka lumapit sa akin kaya marahas ko siyang tinulak dahil sa galit na namumuo sa dibdib ko. Bakit mo sinusumbat sa akin ang mga kasalanan mo? I didn't kiss someone except you. Tapos sasabihin mo akong cheater? Harga naman! Buliw ko kaya bahagya siyang natigilan. Biglang pumungay ang mga mata niya dahil doon pero marahan ko lang ulit siyang itunulak nang sumubok na lumapit sa pangalawang pagkakataon. Amber, you just called me such names. Why? Ganun ba tingin mo sa akin? Puno ng hinanakit na sabi ko kaya umigting ang panga niya. Damn it! Sinubukan niyang abutin ang braso ko pero agad ko yung iniiwas kaya napaawang ang mga labi niya na parang gulat. May kung anong dumaan na sakit sa mga mata niya pero hindi ko na iyon pinagtuunan ng pansin. I'm a whore for being friends with Ivan and talking to his friend? Ano na lang siya? I love him pero ang sakit naman ay sinusukli niya. I thought we're fine. Akala ko lang pala. Amber. Tawag niya ng akmang maglalakad sana ako papunta sa kwarto ko kaya lumuluha ko siyang tiningnan. Namumula ang mga mata niya at parang gulong-gulo kaya marahan ko siyang inilingan. Hindi ko alam kung dahil ba sa epekto ng alak na ininom ko ang tapang na ngayon pinapakita ko. Bastang alam ko gusto ko lang ipagtanggol ang sarili ko sa mga paratang niyang walang katotohanan. I am not a whore and I know that in myself. He's the only guy that I ever loved. Let us... I'm sorry. Hindi ko inaasahang sabi niya kaya napaawa ang labi ko at biglang natigilan. Mabilis niyang kinain ang distansya namin kaya kaagad akong nadikit sa katawan niya. I inhaled his mixed scent lightly before looking at his eyes. That's been telling me something that I can't understand. Mabilis na napaawang ang labi niya na parang may gustong sabihin ulit pero nang bumaba ang mga mata niya sa labi ko, kusa na iyon tumikom. Napalunok ako ng mariin sa kamalayang pinalandas ang dalawang kamay papunta sa dibdib niya para sana itulak siya. Pero hindi rin natuloy ang plano ko kasi para na akong nahihipnotismo sa mga mata niyang seryosong nakatutok sa akin. Ano ba? Namilog ang mga mata ko nang biglang dumampi ang malambot niyang mga labi sa akin. Tom! Mariing mura niya habang nakadiin ang mga labi sa akin bago dahan-dahang ginalaw iyon para sakupin ako ng buong buo. Hindi ko na napigilan pang pumikit para lasapin ang tamis at lambot ng labi niya na may halong lasa ng alak na ininom kanina lang. I gently encircled my arms around his neck and the next thing I know is I am kissing him back with the same gentleness. He slowly lifted me up and after a few minutes, I just found ourselves kissing passionately above his soft bed while feeling each other's touch and hearing each other moans. We shared the heat that night and that was the happiest night in my life. I gave myself to my husband. I made love to the love of my life. I willingly gave my all to Alden Abellano and I will never regret it.
Nalimpungatan ako dahil sa mabigat na bagay na nakapatong sa bandang tiyan ko. Kaya mahina akong napadaing bago marahang tumagilid. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko at ang una kong nakita ay ang mukha ni Alden na mahimbing ang tulog. Dahan-dahang namilog ang mga mata ko nang biglang bumalik sa mga alaala ko ang lahat ng nangyari kagabi. Wala sa sarili kong hinawakan ang malambot niyang labi na kagabi lang ay hinagkan ang lahat ng parte ng katawan ko. I can clearly remember how his lips kissed all of my curves, how his hands touched my soft skin like he owns them. Dahan-dahan na nagmulat ang mga mata niya kaya mabilis ko rin kinuha ang kamay ko na nakahawak sa mga labi niya nang magtama ang mga mata namin. Napakunot ang noo niya bago dahan-dahang tumingin sa mga katawan namin na magkadikit. Napapikit siya ng mariin, kalaunan bago dahan-dahan na humiwalay sa akin kaya mabilis kong inayos ang pagkakabalot ng katawan ko sa comforter. Amber, paus na sabi niya sa mababang boses kaya napaawang ang labi ko. We'll talk later. Hindi mapakali na sabi niya saka mabilis na umalis sa kama at dali-daling pumasok sa banyo kaya mariin akong napalunok. Napakurap ako bago dahan-dahan na tumayo kahit masakit ang gitnang bahagi ng katawan dahil sa pagbigay ko ng sarili ko sa kanya kagabi. Nang mapatingin ako sa kama, nakita ko ang kulay pulang mantsa na alam kong galing sa akin kaya napangiti na lang ako ng tipid. Maingat kong hinagilap ang mga damit sa kamuling sinuot bago dumiretso sa walk-in closet niya para ipaghanda siya ng masusuot bago ako dumiretso sa sarili kong kwarto. I am happy about giving myself to him. Hindi ko kakalimutan ng gabing iyon at sisiguraduhin ko na itatanim ko iyon sa puso at isipan ko. Mabilis akong naligo ng maligamgam para medyo mabawasan ang pananakit ng katawan ko bago ako magpasya na bumaba. Amber, umalis ng asawa mo. Sabi ni Manang nang makarating ako sa living room kaya bahagi akong natigilan bago tumingin sa pinto na nakasara. Kanina pa po? Tanong ko. Mga ilang minuto lang bago ka bumaba. Sabi niya sa kamariin akong tinignan kaya nagawa kong ngumiti. Nang mapatingin ako sa breakfast table ay nakita kong may mga pagkain na doon kaya nagpasya na lang ako na kumain. Matapos kong kumain, nag-ayos ako ng walk-in closet ko. Nagpunas ako ng mga collections kong heels, bags, saka jewelry. Inabot ako ng ilang oras sa pag-aayos pero laking pasasalamat ko dahil nang bumaba ako, nakapaghanda na si Manang ng lunch kaya kumain na lang ako bago nagkulong sa kwarto ulit. Lumabas lang ako nang kailangan ko na magluto ng dinner para sa amin ni Alden. Nang matapos ako sa pagluluto, ako na rin mismo nag-ayos ng lamesa habang hinihintay si Alden. Pero matapos ng ilang minuto, napakunot ang noo ko nang wala pa siya. Manang, wala pa po si Alden? Tanong ko pero umiling lang si Manang Celia. Tawagan mo kaya? Sabi niya kaya natigilan ako saka napayo ko na lang. I don't have his number. Hindi ko alam kung paano siya makakontak. I can't po. Bulong ko na alam kong dinig din ni Manang dahil napabuntong hininga siya. Mauna ka nang kumain. May contact sa telepono sa office niya. Susubukan ko. Sabi ni Manang at mabilis na lumabas kaya mahina akong napakurap bago tumungo ng marahan. Kahit hindi ko gustong maunang kumain pero nagugutom na rin ako kanina pa kaya napilitan na lang ako habang hinihintay na bumalik si Manang. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nang bigla siyang pumasok na may seryoso mga mata kaya kaagad akong tumigil at bahagyang kinabahan. Ano daw po? Kabadong tanong ko pero umiling lang si Manang saka huminga ng malalim. Sabi ng sekretary niya kanina pa umalis. Nanuyo ang lalamunan ko dahil doon pero pinili ko na lang na tumingin sa pagkain ko bago tumango ng marahan. Hindi ko gustong mag-isip ng kung ano-ano pero hindi ko maiwasan. Nagdadasal ako na sana mali ang iniisip ko. Na traffic lang siya o kaya may late meeting. Baka po na traffic. Sabi ko na parang pilit pinapaniwala ang sarili kaya tahimik akong iniwan ni Manang pero nawala na ako ng gana sa pagkain. Kaagad na namasa ang mga mata ko sa kaba. Posible kayang nandun siya kay Michelle? Paano naman ako? What about those kisses that we shared? Umasa nga lang ba ako? Matapos kong paglaruan ng pagkain ko,
Mabilis akong tumayo at patakbo na umakyat papunta sa kwarto ko. Nanginginig kong kinuha ang phone saka hinanap ang number ni Gina. May tumulong isang butil ng luha galing sa mga mata ko kaya kaagad kong inilapag ang phone sa kama. Saka mabilis na inilagay ang 2 palad sa mukha. Alden, where are you? Umuwi ka naman no. Naiiyak na bulong ko. Tahimik akong umiyak sa kama habang tingin ng tingin sa balcony dahil baka dumating na si Alden pero 4 na oras na akong nakatunganga. Walang kotse na pumasok sa gate. Walang Alden na dumating. Kinakatulugan ko na ang paghihintay. Saktong 12:00 ng gabi. Bigla ako nakarinig ng pamilyar na tunog ng kotse kaya biglang naging alerto ang katawan ko. Mabilis akong bumangon sa kanagpunas ng luha. Nangihina ako na naglakad papunta sa pinto ng kwarto ko pero hindi ko yun magawang buksan dahil sa takot. Natatakot ako sa pwede ko makita. Naduduwag ako sa panibagong sakit na mararamdaman. Matapos ang 1 minuto, naglakas loob akong buksan ang pinto ng kwarto saka dahan-dahan lumabas. Nalumabas ako ng kwarto. Saktong paglabas din ni Alden sa kwarto niya, dala-dala ang isang malaking backpack na nagpahina lalo sa akin. Haalis na ba siya ng tuluyan? Nang magtama ang mga mata namin, kita ko ang bahagya niyang pagkagulat. Napakurap ako saka lumuluhang tiningnan ang mukha niya. Alden. Nangihinang tawag ko pero umigting lang ang panga niya bago pumikit ng mariin na parang ayaw na niyang marinig ang boses ko. I'm going. Nang magsimula siya maglakad, tinakbo ko ang distansya namin at mabilis na hinuli ang palapulusuhan niya para pigilan siya sa pag-alis. Umahagulhol ko siyang inilingan. Nagmamakaawa na huwag niya akong iwan. Hindi ko kaya. Don't. Let me go. Malamig na sabi niya sa kabahagyang ginalaw ang kamay para mabitawan ko siya pero mas lalo lang humigpit ang kapit ko doon. Iiwan mo na ako. Hindi ka na ba uuwi? Hindi ka na uuwi sa akin? Sabi ko gamit ang basag na boses kaya napapikit siya ng mariin na parang ayaw akong makita. Unti-unti akong lumuhod sa harapan niya habang umiiyak. Wala na akong pakialam kung tinatapakan ng pagkababae ko sa gagawin ko. Wala na akong pakialam sa dignidad na natitira sa akin. I am willing to beg. I will beg for him. Stand up! Tumuguntong ang boss niya sa buong 2nd floor pero nanatili lang ako nakaluhod sa harap niya habang todo ang iyak. Huwag mo akong iwan. Huwag mo naman akong iwan, please. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Amber. I shook my head a lot of times before staring at his eyes, using my tearful eyes. Please, ayoko. Ayoko. Huwag kang umalis, please. Stop that! Parang nahihirapang sabi niya bago marahas na kinuha ang palapulusuhan niyang hawak ko kaya wala na akong nagawa dahil sa sobrang panghihina. Tuluyan na ako napasalampak sa sahig habang umiiyak pero ilang mura lang ang narinig ko galing sa kanya. Alden, please. Stand up! Pagalit na sigaw niya pero umiling ako kahit sobra nang nangihina dahil sa sobrang pag-iyak. Saan ka pupunta? Sa kanya ba? Tanong ko sa mababang boses habang sa sahig ang tingin. Hindi ko kayang tumingin sa kanya kasi ayokong makita sa mga mata niya. Ang kagustuhang iwan ako. Stop this nonsense! I'm going. Malamig na sabi niya kaya mas lalo akong humagulhol. Alden! Alden, please, no! No, please! Halos nakahiga na ako sa sahig para lang mapigilan siya pero tuluyan na siyang bumaba kaya wala na akong nagawa kundi umiyak na lang ng umiyak hanggang sa kusa na ako mapagod at sumuko. Bakit naman ganun? I cried the whole night because of what happened. Pero alam kong wala na akong magagawa kasi nagbakaawa na ako. Lumuhod na ako pero wala pa rin. Hindi ko alam kung tuluyan na nga ba siyang umalis pero sana magbagong isip niya. Now that we are going to part ways, I can't stay in this house anymore. This house is a gift from our parents but I need to leave. Dahil bawat sulok ng bahay na to nagpapaalala sa akin kay Alden.
Yung pagiging malamig niya hanggang sa mapansin niya ako kahit paunti-unti lang. Those memories are for keeps. Gaano ko man kaayaw kalimutan iyon, hindi ko kayang tumira sa bahay na ito. Hindi ko alam kung aalis na siya ng tuluyan. Hindi ko gustong malaman kung saan siya titira. I am done here. Wala na akong karapatan. Dahil sa araw na to, pinutol na niya lahat. I can't stay here alone. Hindi ko gustong tumira kasi para akong pinapatay kapag ganoon. I will live for good. I will live for the better. I will try to be okay. Kahit alam kong mahirap. Kahit alam kong hindi ko kaya. Susubukan ko pa rin. Pipilitin ko maging masaya para sa kanya kasi yun naman ang dapat. I will try to understand. I will understand. Lulunukin kong lahat ng sakit. Iyak ako ng iyak habang pinapasok ang mga damit ko sa maleta. Alam kong hindi ko madadala ang lahat kaya hayaan ko na lang. Kinuha ko sa closet ang mga kailangan ko at mga parati kong ginagamit. Hindi ko na inaayos ang pagkakasalansan ng mga damit dahil hindi ko kayang kumalma. Hindi ko alam kung paano patitigilin ang sakit. Sa sobrang sakit halos hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na lang umiyak hanggang sa mapagod ako. Pero hindi ko pwedeng gawin iyon. I need to leave tomorrow morning. Mas lalo lang ako masasaktan kapag nagtagal pa ako dito. Ipinasok ko ang ilang damit, sapatos, bags, saka ilan pang gamit na kailangan ko. Alam kong pwede akong bumili ng bago pero hindi ko pwedeng iwan dito ang lahat. Wala na akong pakialam kung ano ang gagawin ni Alden sa mga iiwanan ko. I don't care about this anymore. I just want to live. Gusto kong lumayo kung saan hindi ko na siya makikita. Dahil kapag makita ko pa siya, hindi ko maiwasang magmakaawa ulit. Magmakaawa na ako na lang. Magmakaawa dahil mahal ko siya at mamahalin ko siya kahit ganito. Iyak na iyak kong sinarado ang huling maleta na inayos. I have 4 big strollers at hindi kasya ang lahat ng gamit ko kaya marami pa rin ako naiwan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na yun iintindihin pa. I need to take care of myself first. Staying awake all night while crying is not good for me. Pero hindi ko alam ang gagawin para mapigilan to. Dahil sa sobrang hapdi ng puso ko, wala na akong control. I lost it. I already lost my control of my own body. Umaga na namakontento ako sa dadalhin. I need to find Manang Celia first. Gusto kong formal na magpaalam. Gusto ko siyang kausapin. I need to tell her to take care of my love. Alden needs someone to prepare all of his needs. At hindi na pwedeng ako yun. Nagawa ko pang maligo at magbihis sa sitwasyon kong iyon. Hindi ako nagtagal sa loob ng banyo kasi natataranta na ako. Mabilis akong bumaba habang lumuluha. The morning feels so good but I can't appreciate it now. Gulantang ang mga maids nang makita ako na tumatakbo pero wala na akong pakialam. Nang makita ko si Manang Celia na lumabas sa quarters nila, kagad ko siyang niyakap habang humahagulhol kaya alam ko nagulat siya. Anak! Manang, I'm leaving. Please stay here with Alden. Humahagulhol na sabi ko habang yakap-yakap siya kaya hindi siya nakasagot kaagad. Ano? Tumaas ang boses niya at pilit akong tiningnan sa mukha kaya hindi na ako nakapalag. Kita ko ang pagtataka at pag-aalala sa kanya pero patuloy lang ako sa paghikbi. I am leaving. Kayo na pong bahala. Yung damit po ni Alden tuwing umaga. Ihanda niyo po para isusuot na lang niya. Yung breakfast at kape niya rin po. Huwag niyong kalilimutan para hindi siya pumasok sa trabaho na walang laman ng tiyan. Palagi niyo rin pong palitan ng bedsheet sa kwarto niya para hindi siya mangate. Yung mga damit niya po sa closet dapat po iayos niyo na sama-sama lahat ng kulay. Anong sinasabi mo? At saka kapag lasing po siya, alalayan niyo po siya paakyat para hindi siya masaktan. Palagi niyo din pong i-check ang first aid kit sa kwarto niya para mapalitan ng mga expired na gamot. Pati po ang halaman sa balcony ng kwarto niya. Huwag niyong kakalimutan dahil madaling mamatay yun kapag hindi nadidiligan. Anong sinasabi mo, Amber? Napatakip ako ng 2 palad sa mukha saka mas lalong humaguluhol. Naramdaman ko lumapit din ang ilang maids at sabay-sabay sila na suminghap at parang natataranta. Tubig! Tubig!
No, I am fine. Agap ko kasi natataranta na silang lahat. I managed to give them a small smile but all of them seemed so worried. May nakikita pa ako na humihikbi kaya mas lalo lang ako nanghina. Amber, ano bang nangyayari? Seryosong tanong ni Manang kaya bahagya akong natigilan. I signed a divorce contract. I need to leave. Sabi ko sa nanginginig na boses kaya lahat sila suminghap. Ano? I shook my head again and again, trying to convince Manang Celia that I am okay even though I know that she will never believe me. Tulungan niyo po akong ibaba ang mga gamit ko. Umiiyak na sabi ko. Saka mabilis na umakyat muli sa taas at lahat naman sila'y sumunod. Mas lalong nabahala ang lahat nang makita nila ang mga naglalakihang maleta ko sa kwarto. Marahan ko silang iginiya doon kaya wala na silang nagawa kundi magtulong-tulong sa paglabas ng mga iyon. Nang matira kami naman ng Celia sa loob, tiningnan ko siya na gamit ang nagmamakaawang mga mata. Anong ginagawa mo, Amber? Tanong niya kaya napaawang ang mga labi ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Ang alam ko lang gusto kong sumaya ang asawa ko. Gusto kong pagbigyan siya. Manang, ipagluluto niyo po si Alden ng mga healthy na pagkain ha. Huwag po yung masyadong mamantika kasi makakasama po yun. Tapos yung kape niya po, 1 kutsara lang asukal. Kayo na po bahala sa mga labahan niya. Please po, alagaan niyo siya. Umiiyak na sabi ko kaya nakita kong tumulong isang butil ng luha sa mga mata niya.